Hello, what's up, beautiful people? Here we do rituals and lucky charms. And for those of you just new here, consider subscribing and hit the notification bell so you'll keep updated whenever I post my new videos. It's me, Rico Mori 2025, and welcome back to my channel! Mabuhay! Siglesan naman. Hindi po ha, mga beautiful people, kasi for today's video po ha, mga beautiful people, ay nako, isa naman pong napaka-interesting na topic ang tatalakayin at pag-uusapan natin ngayon. Tungkol na naman po sa sumpa o maldisyon. Nako, kayo po ba ha, mga beautiful people, ay naisumpa na rin? O kayo po bagay nabigyan na ng mga maldisyon ng mga taong may mga malalalim na galit sa inyo? Yung isinusumpa talaga kayo. Nako, ano nangyari? Nagkamalas-malas ba kayo? Ha? Kasi may connect po dyan ha, mga kumari kong tigang, mga beautiful people, ang topic natin ngayon. Yun nga, kasi sinend natin nung isang araw na video tungkol nga po dun sa mga masamang panalangin ng mga tao na nagagalit po sa atin. Yan po, informs po yan ng sumpa o maldisyon. At maaring yan po ha, mga beautiful people, ay magbigay sa inyo ng mga sinasabing mga kamalasan sa buhay. Nako, seryoso. Opo ha, mga beautiful people. Kaya kung halimbawa kayo po'y naabata na kayo po'y naisumpa ng mga tao na may mga galit sa inyo, nako, kontrahin nyo po yan ha, mga beautiful people. Pero ano ba yung sumpa na sinasabing yan? Yun po, isa po kasi yan namang kumari kong tigang, mga beautiful people, sa sinasabing mga masamang panalangin sa inyo ng tao na yun na nga, baka nga sobra-sobra po ang galit sa inyo. Kaya kayo po yung parang binibitawan nila ng masamang panalangin o kayo minabaldisyon, lalong-lalo na kapag ka ang mga tao ito, ayun na nga, may mga tinatawag na sula sa dila. Sula sa dila, parang nakakatakot na. Parang dila ng ahas, ganon. Hindi naman po ha, mga beautiful people. Ito po yung klase, isang klase po yan ng parang kakayanan o pambihirang kaalaman ng mga taong may mga sula nga sa dila. Nako, pambihirang kaalaman. Parang meron silang special power baga. Yan, katulad po ng third eye, yung diba, may mga tao, diba, may mga sixth sense, malakas yung kanilang mga extrasensory power. Yan, meron din po mga taong ganyan na parang, ewan ko kung gifted bang sinatawag yung ganyan, merong sinasabi sula sa dila. Yung sinasabi na inborn na sa kanila yan. Yung mga tao na may mga sula ang dila, halimbawa, kung ano yung sinabi nila, o yung halimbawa, yung parang kinurse nila. Ano ko, kinurse talaga. Hindi parang negative. Kasi cursed diba? Pagka-cursed, sumpa. Pero pag nanunumpa ka, diba, masama yun? Opo ha, mga beautiful people. Nakakatakot naman. Kaya nga po, kaya abatan nyo kapag kayo po'y binibitawan ng mga masamang panalangin ng kapwa po ninyo, kontrahin nyo. Kasi alam nyo po ba ha, mga beautiful people, may mga pangontra naman dyan. Meron tayong mga spells at orasyon na pwedeng gamitin para makontra natin yung mga sinasabing mga masamang panalangin na yan para hindi tumalabi sa atin. Kasi ako may kilalang ganyan. Siya po kasi ay nung ever since pagkabata niya, isinumpa siya nung abuela niya. Abuela, yung lola. Sinumpa siya. Kasi parang siya parang tampalasan, yung parang suwail na bata nung araw. Parang nilalapastangan niya yung lola niya, ay siya isinumpa. Sinumpa siya, sabi sa kanya, ikay, maghihirap ka. Kahit anong gawin mo sa buhay mo, walang mangyayari. Sabi ganyan ng lola niya. Parang siya, ganun siya nung lola niya. Sa sobrang galit kasi yun, ginawa niya doon sa matanda. So, binitawan siya ng ganung salita. Sinumpa siya. Nako, alam niyo po ba ha, mga beautiful people, yung lola niya, kinamatayan na yung sumpang yun. Hindi yun nabawi o hindi ata siya humingi ng tawad. Tapos ayun, alam nyo, nangyari sa kanya. Hanggang ngayon, nagkanda hirap-hirap ang buhay niya. Parang kahit anong gawin niyang pagpupursige, kahit anong gawin niyang pagsusumikap, wala pa rin nangyayari. Tapos parang sabi niya nga sa akin, parang tumatalab ata yung sumpa sa akin ni Lola. Sabi niya ganyan. Ay nako, kailangan kontrahin mo yan. At meron nga po tayo mga pangontra dyan ha, mga beautiful people. Tuturo ko sa inyo yan. Gusto niyo bang malaman? Mamaya sa end ng ating video, ituturo ko po sa inyo. Pero bago yun ha, mga beautiful people,
paki-like and subscribe muna ha, mga beautiful people ng ating channel. At paki-share na rin po ang ating mga videos para mas marami po ang makashare ng ating mga kaalaman dito. O, di ba ga? So, yun na nga. So, ngayon po ituturuan ko kayo ng isang napaka-powerful na pangontra sa mga sinasabing sumpang ganyan. Halimbawa, kayo po yung naisumpa. O halimbawa, binigyan kayo ng masamang panalangin, isinumpa kayo, halimbawa, ikinurse kayo ng isang tao. Halimbawa, alam nyo po ba ha, mga beautiful people, yung tinatawag pong tapik? Nako, isang form po yan ng sumpa ha, mga beautiful people. Kasi yung pagtapik na ganyan, maaring may kasama po yung masamang panalangin sa inyo. At maaring kayo po'y makaabat nga na sinasabing mga misfortune sa buhay o kamalasan. Kapag kaya nito malab sa inyo at hindi nyo yung napansin, maaring kayo po'y usugin ng taong tumapik sa inyo. Oo, talaga ba? Opo ha, mga beautiful people. Kaya pagka halimbawa kayo po'y may mga nakaka-encounter na tao, halimbawa hindi nyo masyadong close, tapos minsan hindi ba pagka yung mga ganyang tao, yung pagka makikipag-usap, minsan pabati-bati pag ganyan, tatapik-tapik pang ganyan, hawakan ka pang ganyan. Nako, unahan nyo na ha, mga beautiful people. Unahan nyo sila ng tapik-tap, hawakan nyo agad sa kamay nila. Oy, ano, kumusta? Ganyan. Tapikin nyo agad sila, yung braso niya o yung kamay niya. Oy, ano, kumusta ka na? Parang long time no see, ganyan. Huwag kayong pauuna na kayo unang tatapikin nila. Kasi alam nyo po ba, baka kasi yan merong kaakibat na sumpa na maaring ipadala o ibigay sa inyo. Kasi pagka naon na kayo tumapik na ganyan, makukonta nyo na agad sila. Kumbaga, halimbawa, tumapik din sa inyo, ibinabalik lang niya. Hawakan mo siya, huwag mo na siyang bibitawan. Walang nakikipag-usap ka. Sabi, oh, ano, kumusta ka na? Ano, ilan na ba anak mo? Ganyan-ganyan. Hawak pa rin siya sa balikat sa kamay niya. Tapos pagka yung maghiwalay na kayo, lalayo ka na. Huwag ka na, oh, siya, sige na, alis na ako. Gano'n, huwag ka na patatapik ulit. Ibig sabihin na ibalik mo na sa kanya, hindi ka na niya pwede pang yung usugin. O hindi ka na niya pwedeng bigyan ng sumpa. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, kapag kayo po may mga na-encounter na napakatagal na panahon o may mga kikilala kayo, hindi nyo masyadong ka-close o baka first time nyo lang na nakilala. Sabi ni, oy, ano? Baka sa palengke, maraming ganyan eh. Yung pagka ako'y bumibili nga minsan, di ba? Nakikwento nga sa inyo, ako'y nausog na dyan sa palengke. Kasi ako'y, madalas kasi ako, pagka mamalengke, ako'y buwisit din. Buwisit kasi ako mamalengke. Kasi ako po, parang nangahamit ako ng mga tindera ba, pagka yung ako'y namimili, tawad ako ng tawad. Halimbawa, sabi ni, ang isang kilong, sibuyas, halimbawa, 150. Sabi ko, manang, 80 na lang, 1 kilo. Tapos sabi sa akin nung pagka nabubuwis sa akin yung tindera, sabi, ikaw naman, murang-mura na yan. Sabi ko, huwag mo ako hawakan, manang. Sabi, bakit? Alam ko yan, kung mo ko tatapikin, ginagawa ko talaga parang suplada eh, no? Parang ganun na darig. Pero, kung ba, parang ano lang po yan, kung bakit kontra lang yan. Ano ka niya kung hawakan, sinasabi ko ganyan. Tapos sabi nung bakit? Alam ko yan, Kung baga, parang kayo pinagiging, yung parang conscious lang. Conscious kayo na ba? Baka kayo bigyan ng sumpang ganyan. Sabi, ikaw naman, tawad ka pa ng tawad, o mamaya madadapa ka. Okay, mamaya malalaglag yung wallet mo. Kasi tawad ka ng tawad mas malaki mawawala sa'yo. Ganun gagawin niya. Papanalain ka na magkaroon ka ng, misfortune sa buhay. O baka mamaya biglang sasaktan tiyan mo. So, tawad ka ng tawad, sige mamaya pag uwi mo, magtatay ka. Ganun. Nakakatakot yung hama kumari kong tigang, mga beautiful people. Kapag ganyan po hama kumari kong tigang, alam niyo po ba na meron isang napaka-inam at napaka-epektibong paraan para makonta natin yan. Halimbawa kayo nga po yung nausog o yan, naisumpa kayo o kayo binigyan ng masamang panalangin dahil sila po ay may mga sula sa dila. Yung parang bagang may kusandila. Ang tinatawag po kasing sula sa dila, yung may mga kusandila. Yung halimbawa, sinabi nila na pinanalangin nila, lalong-lalo na po yung masama. Minsan nagkakatotoo po yan ha, mga beautiful people. Talaga ba? Halimbawa, tapos galit pa sila. Kasabihin ni, yan napakawalang hiya ng babaeng yan. Mamaya pag uwi niya sa bahay, pahilahilaw na yung maglakad. Hindi na makakalakad. Ibig sabihin, baka mamaya madapa ka o matalapid ka, okay, mabangga ka ng tricycle. O di mapipilayan ka. Kaya ang mangyayari, pahilahilaw ka na maglakad. Kasi nga yung curse sa inyo ay may sula ang dila o may kus na dila. Paano natin kukontahin yan? Ganito po.
Halimbawa kayo nga po yung nakaramdam na medyo parang sinama kayo. Tapos halimbawa kayo parang tinapik, ganyan, o kayo binating ganyan, o baka binitawan nga kayo ng masamang panalangin, o sumpa, tinapik kayo halimbawa. Ganito po ang gawin po nyo. Pag uwi nyo po sa bahay, kumuha po kayo ng isang basong tubig. Pagkatapos yan po, ibulungan nyo po ng isang napaka-powerful po na Latin na salita. Isang orasyon po yan na kokontra sa sinasabing mga sumpang yan, o yung mga sinasabi nga na masamang panalangin o maldisyon na binitawan sa inyo nung taong yun, na bumati nga sa inyo, o yung nagalit sa inyo. Anong orasyon yan? Ito po ha, mga beautiful people. Ibubulong nyo po lang ng 3 beses ang salitang ito, ang Amayam Guram Ayet Kum. Yan po ha, mga beautiful people. Bubulong nyo po yung sa basong tubig. 3 beses po ha, mga beautiful people. Tapos ihipan nyo po yan ng pakro sa tubig. Saka nyo po iinumin. Yan, ang Amayam Guram Ayet Kum. Yan po yung orasyon o yung salitang yan. Pero bago nyo po gamitin ang salitang yan ha, mga beautiful people, manalangin muna kayo ng isang Ama Namin, isang Abaginong Maria, at isang sumasampalataya. Tapos sabihin nyo, sa pangalan ni Jesus. Yan, tapos banggitin nyo yan. Amayam Guram Ayet Kum. 3 beses po ha, mga beautiful people. Pagkatapos, iihip nyo po yan doon sa isang basong tubig, pakros po. Ganon. Tapos, sakahan nyo siya inumin. Yan. Tapos, magpetisyon na rin kayo. Halimbawa, kontrahin nyo. Halimbawa, lahat ng sumpang ibinigay mo sa akin, kung sino ka man, diba, hindi nyo kilala ibinabalik ko siya sa iyo. Ganon. Sa pangalan ni Jesus. Oh, ganon ha, mga beautiful people. Tapos, maligo kayo. Maligo agad kayo ng tubig na may asin para sinasabi yung mga negative energy na ipinataw sa inyo o yung ibinigay sa inyo nung taong yan, yung nanampanga sa inyo na may sula sa dila, mawala. Ganon. Opo ha, mga beautiful. Kasi, nako, medyo delikado po yan kapag halimbawa medyo malakas-lakas yung pong nag-curse sa inyo at talagang kayo halimbawa sinama ng todo-todo, kayo pwede diyang mahilo, magsuka-suka, sukay tae. Oh, talaga ba? Abay, opo, talagang gano'n. Yung iba pa nga dyan, talagang sinasama ilang araw talagang hindi siya nakakatayo. Parang lupay-pay siya. Parang siyang yung bagang, meron pa ganyan kapag kasi nama po kayo, talagang ilang araw yung iindahin niyan. Talagang parang kayo manghihina ng todo-todo. Kailangan kayo po magpatawas. Opo. Pero yan po, yung napakasimple pamamaraan po. Halimbawa, kayo nga po hindi nyo sigurado yung mga nakakasalamuhan nyo sa labas. Tapos halimbawa, medyo parang meron kayong mga nagawang hindi kaaya-aya at nagalit nga sa inyo isang tao, tapos baka mamaya binulungan kayo na hindi nyo alam, patalikod, o kayo natapi kayong minsan, tapos yun na nga, kayo biglang sinama. Yan, gawin nyo po ang orasyon na yan, banggitin nyo yung salitang yan ha, mga beautiful people. Yan, kumuha kayo isang basong tubig, ibulong nyo yun dyan sa tubig na yan, pagkatapos ay inumin po ninyo, para yun na nga, makontra natin sila. So, yun po ang pangontra. Tapos yung kanina nga sabi ko nga sa inyo na isinumpa nga siya ng abuela niya na namatay na, hinamatayan yung sumpa. Nako, yan medyo pinakamahirap na kontrahin yung pong halimbawa yung ganyan na kayo po isinumpa ng tao na medyo namatay na. Nako, dapat mahirap kasi yung ganyan Kasi para mangyayari po dyan, magiging ancestral karma nyo na yan. Talaga? Oo ha, mga beautiful people. Sisingilin kayo na. Talagang hindi kayo aabatan yan. Hindi kayo titigilan yan hanggang kahit anong gawin nyo. Kasi ang sinupangan sa inyo. Walang mangyayari sa buhay mo kahit anong gawin mo. Sa wala ka pa rin mapupunta. Gano'n, parang i-curse ka ng gano'n. Parang maghihirap ka. In short, yun ang mangyayari sa'yo. So, paano mo kukontrahin yun? Meron naman pong isang napakainam na paraan. Yung sinasabi nga po ng paggawa po ng indulhensya, provecho, o yun nga, kabutihang gawa sa ibang tao. Yan, nadi-dissolve po yan yung mga sinasabing sumpang ganyan. Lalong-lalo po kapag kayo binitawan po ng mga taong namatay na. Nako. Pero wala ba talagang pangontra bago namatay na? Dapat po bago mamatay po yung tao, humingi kayo ng tawad. Pero alam nyo, meron isang naituro kasi sa akin ng lola ko noon, nabanggit niya. Kasama ito nung mga pamamaraan kapag halimbawa yung isang tao ay namatay na yung involved sa yung mga krimen. Halimbawa yung pinatay tapos hindi nahuli yung suspect o yung murderer. Yung kumbaga yung salarin nakatakas. Para kumbaga kukonsensyahin natin yung taong yun. Ang gagawin nyo, maglagay kayo ng isang piraso ng kahoy sa kamay niya, sa kanang kamay niya. Bago siya ilibing, kailangan
lalagyan ng isang kahoy yung kamay niya, hawak ng patay, para siya ay makonsensya. Gagawin niyo po yan bago siya ilibing, halimbawa sa gabi, or before ibaba yung kabaong niya sa lupa, sa hukay. Yun. Bubulong niyo, halimbawa, kung kilala niyo yung pangalan ng taong pumatay, o halimbawa hindi niyo kilala, kung sino ka man na pumatay dito sa taong to, kukonsensyahin ka, hindi ka patatahimikin ng budhi mo. Ganun. Tapos, kung ano yung ginawa mo dito, yun din ang mangyayari sa halimbawa. Kung halimbawa hindi siya makonsensya, mamamatay din siya. Oh, nakatakot Opo, yun po yung pamamaraan, halimbawa, yung paghuli, kasi yung iba diba nilalagyan po ng sisiw sa kabao, sa ibabaw ng kabao, para daw makonsensya, tutuka daw ng tutuka sa bigas yung ano. Tapos kailangan daw yung sisiw, kasama nung patay na ililibing nyo, ipapasok dun sa kabaong, nilalagay po yun dun sa loob. Nakakaawa naman yung sisiw. Abi, opo. Ganun talaga yun, para kumbaga tumuga yung suspect, para umamin o lumabas na. Nakukonsensya kasi siya. Pero yung iba kasi ang ginagawa, ito kasi yung bihirang gawin to, kasi bihira lang din po talaga nakakaalam. Yun nga, paglalagay po ng kapirasong kahoy, kahit ito pong klaseng kahoy, mas maganda po yung mga matatandang kahoy na puno ng akasya, ganyan, puno ng narak, pipitas kayo ng kapirasong kahoy, tapos ilalagay dito sa kamay niya, pahahawak yun sa patay. Kailangan po, bago mailibing yun, bago maisara yung kabaho, na andun sa kamay niya yung patay. Tapos yun na nga, halimbawa, kayo naman po hihingi naman po ng tawad o para ma-break po yung sumpa sa inyo ng taong namatay na. Ang gawin, di ba, kayo po nakaka-attend naman ng patay. Yung libing ng patay, di ba, minsan pagka inililibing ang patay, di ba, naghahagis tayo ng mabulaklak. O minsan, di ba, tumitingin tayo sa kabaong na ganyan, bumubulong yung mga taong, yung tumitingin na yan. It's either nag-offer sila ng prayer na sumalangit daw ang iyong kaluwag, gano'n. Nag-offer ka o sabihin mo, paalam sa'yo, gano'n, paalam lola, paalam tito, gano'n. Di ba, may mga gano'n tayo, may tinitingnan pa natin, parang last, farewell, gano'n. Tumitingin pa sa kabaong bago ipasok doon sa loob ng nicho. Ipa doon sa patay, tapos tapos gagawin, ngunguy-nguy pang ganyan. Tapos di ba may mga ganyan, yung mga naglilibing ng mga patay-patay, kung kailang andun na mismo sa mismong pinaka on the spot na ipapasok, sakalang bubulhayaw ng hiyaw yung mga kamag-anak. Di ko na kaya, di ko kaya. Di ba di ba ganyan talaga nakagawin ng mga Pinoy, di ba, kayo kung kailang andyan na yung ililibing na, ipapasok na yung nicho, idulubog na sa hukay, titingin pang itas, di ba't ganyan po kasi ang naagaling kasi ng mga Pinoy kasi kapag naglilibig ng mga patay, mga kamag-anak, kung kailang andyan na, yung ilulubog na yung patay doon sa nicho o doon sa hukay niya, saka pabubunghalit ng hiyaw pa, sama mo na ako! Kung kailang 7 araw nagburol, hindi naman, chika-chika naman to, parang jamming-jamming sila doon sa mga kamag-anak, pero nung mismong ayan na yung paglilibig, saka sila magbubuhalitan ng mayroon pang mahihimatay. Mahihimatay ako! Hindi ganyan. Nako! Pero halimbawa yun nga, meron kayong gustong ibulong sa kanya. Pwede yung sabihin yung ibulong yung sa patay, tawag nga yung bulong. Di ba, meron sinasabi yung matatanda na bulong sa patay. Pwede po yan. Doon kayo pwedeng humingi na ng tawad. Yung last, anong tawag doon? Repentance. Parang ganon. Hihilingin nyo na humingi na kayo ng tawad sa harapan niya. Tapos, di ba yung tayo po yung naghahagis ng bulaklak sa niya. Kumuha kayo ng isang pirasong bato. Yan, kumbaga, tapos ibubulong nyo doon sa batong yon, doon sa taong yon na nagsumpa. Kung halimbawa alam nyo na sinumpa talaga kayo, sabihin nyo sa kanya na, ikaw, lahat ng sinumpa mo sa akin ay ibinabalik ko na sa'yo. Lahat ng masamang panalangin mo na ibinigay mo sa akin, ibinabalik ko sa'yo. Tapos kasama ng batong yun, ihahagis yun doon sa hukay niya, doon sa nicho niya. Bato yung gano'n, kasama yung bulaklak. Huwag yung pera bago nyo papakita sa mga kamag-anak, kasi bakit naghagis ka rin bato? Opo, totoo po yan. Yan po yung mga sinasabi, mga matatandang mga pamamaraan na ginagawa po. Tapos halimbawa, meron pang isa kaya lang, wala nang gumagamit kasi ito. Yung daw pong, yung panyo ng patay. Dapat daw po makuha nyo po yun. Kung halimbawa, yun nga, meron kayong yung differences or issue doon sa namatay, dapat daw po makuha nyo yung
panyong itinali sa ulo niya. Pero ngayon po wala na kasi naglalagay yun. Di ba yung nagtatali dito ng panyo na puti? Di ba kasi nung araw ganyan yung mga patay tinatalian kasi para hindi ngumanga. Kasi di ba ngayon naman sa mga St. Peter, di ba inaayos talaga yun, talagang perfect na yung make-up, hindi talaga bubukaya kasi alam niyo ginagawa, nilalagyan dito ng glue. Kahit gusto ngumanga ng patay, hindi na makakanga kasi ginuglo nila yung bibig noon. Talaga ba? Opo. Para kaganyan lang yung patay. Nakangiti. Oo, kasi nung araw nga tinatalian niya ng yung puting panyo dito. Yun daw, kapag ka daw po kasi yun, pag nakuha niyo daw po yung telang puting yun, halimbawa, nanakaw niyo yun. Halimbawa, may atraso kayo sa patay, yun, parang ma-absuelto na kayo. At alam niyo po ba, mayroong isang berto din yan, yung panyo ng patay na yun. Kasi kapag ka nakuha niyo daw yung panyo na yun ng patay, pwede na daw po kayong magnakaw na hindi kayo mahuli. Leche. Opo, pwede daw po gamitin yun sa pagnanakaw. Magnanakaw kayo ng mga bangko o grocery. Talaga ba? Hindi daw kayo mahuli. Talaga? Oo. Pero ngayon nga, wala na kasi nga ganun panyong ng patay. Wala nang gumagamit ng ganun. Nung araw daw po, yun. Pag nakuha nyo daw po yung pinangtali dito sa ulo ng patay na panyong yun, pwede na daw kayong magnakaw. Naku, gagawin pang karir yung pagnanakaw. Na hindi daw kayo mahuli. Hindi kayo pagsuspetsahan na kayo yung nagnakaw. Talaga ba? Leche, kahit hindi na ako magnakaw. Kasi ako katakot naman, nanakawin mo yung... Kasi ninakaw mo na nga, kasi sabi, kailangan daw, manakaw mo daw yung panyo na yun ng patay para magamit mong bertud dyan. Yun na nga, pwede mong gamitin sa pagnanakaw na hindi ka mahuli. Talaga ba? So ito mga beautiful people, lang ilang mga pamaraan na pwede nyo pong gamitin pangontra kung kayo po'y naisumpa o binigyan ng masamang panalangin o maldisyon ng mga taong may mga matitinding galit sa inyo. Lalong-lalo na po kapag kayan po kinamatayan na yung sumpang yan ng mga taong may sula ang dila. So yun po mga beautiful people, sana po minapol na mga bagong idea at kaalaman sa pagkonta sa mga sinasabing mga kamalasan na yan. And with that, mga beautiful people, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga beautiful people. Naku, may pa-scrap na naman siya. Parang nahihilig ako sa scrap ngayon. Ganun ba talaga pagka medyo nagkakailan na, nagiging oldies na, mahilig sa mga scrap?